Good morning po sa ating lahat. Tayo ay nasa day 114 ng ating morning devotion. Psalm 104 verses 18 to 35. How great thou art. No, yung ating pag-usapan. Gaano ka kadakila. April 24 po tayo ngayong araw na ito. At pag-usapan natin itong Psalm 104:18 to 35. Ito po yung continuation kahapon ng morning devotion ni Pastor Jeff. So, ang title nga natin ay galing sa isang awitin na How Great Thou Art. So sabi ko nga, galing sa song na How Great Thou Art. Itong hymn na ito was originally a Swedish poem, no? Na sinulat ni Carl Boberg in 1885. Ito inspired by a storm and the beauty ng nature. At later ito ay i-translate ng isang Englishman ng pangalan ay si Reverend Stuart Hine. Then after a year or 5 years yata, J. Edwin Orr introduced yung translation ni Hine of How Great Thou Art sa buong Amerika. In 1957, nakilala tong awitin na ito dahil ito ay ginamit, no, ni Billy Graham sa New York City Crusade. Ito ay inawit ng 99 times. At merong 4 na kalalakihan nga who help us itong song na ito na nagkaroon ng mga translation. Yun nga yung original na author si Carl Boberg, isang Swedish, in 1907 na nag-translate ito naman in 1907 ni Manfred von Glenn into German, no? At sa Ivan Prokhanov, isang Russian pastor, made a Russian adaptation din naman ng awiting ito, ng hymn na ito. And later nga si Reverend Stuart Hine, the Englishman, carefully preserved the awesome message of this song. Ang sabi doon sa awit, yung kanyang lyrics, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. In Psalm 104 verse 24, sabi po roon, Lord, you have made many things. With your wisdom, you have made them all. All the earth is full of your riches. Kay dami ng iyong mga ginawa, Panginoon, nilikha nyo ang lahat ayon sa iyong karunungan, ang buong mundo ay puno ng inyong nilikha. So yung ating daily Bible reading nga ngayon is from Psalm 104 verses 18 to 35. At dito makikita natin yung psalmist, nag-author nitong chapter 104 yung Psalm, no, patuloy niyang binabahagi sa atin yung creation ng ating Panginoong Diyos. At na-appreciate ba natin itong creation ng Diyos, no? At tayo ba ay namamangha doon sa kanyang marvelous work na ginawa? Araw-araw ba ay nakikita natin yung creation niya at ina-appreciate natin, namamangha? Kapon, nasa labas kami mag-asawa, sobrang init, nag-usap kami. Sabi ko nga sa kanya, kay Sister Annalyn, kawawa naman yung mga tao na walang aircon sa bahay sa panahon niya, sobrang init, no? Sabi niya naman, okay, sige, may aircon naman sila sa bahay kung wala naman silang pambayad, no? Ganun din. O nga, no? Kailangan magbayad ng kuryente. So anyway, nga, pasalamat naman tayo dahil kahit na mainit, hindi naman buong taon mainit. All we have to do is to really be grateful and marvel sa karunungan ng Diyos na balanse rin naman yung ating weather, pero talagang napakainit. So in verses 19 to 23, mababasa natin in verse 18, okay?
In verse 1 pala, sabi sa verse 18, sabi doon, ang mataas na burol ay kanlungan para sa mabangis na kambing, at ang mga bato para sa mga conis o badger. Parang isang uri to ng kuneho o ng rabbit. Sabi sa Psalm 18, no? At yung verses 19 to 23, mababasa natin doon, the psalmist talk about how God created the moon for all seasons, at yun nga, ito ay magsishine, no, sa gabi. Magpapakita siya ng liwanag sa gabi. So, anong ibig sabihin? Ang mga hayop sa parang, no, doon sa field, pwede silang maghunt ng kanilang mga pagkain kung saan ito ay may araw pa. At pagdating nga ng gabi, na kung saan sumisikat ang buwan, babalik na sa kanilang mga lungga, doon magpapahinga at mag-aantay muli ng pagsikat ng araw. Ang mga tao naman ay tayong lahat ay nagtatrabaho sa araw, at pagdating ng gabi, tayo ay nagpapahinga para sa panibagong araw na bukas na panibagong lakas. Kaya nga po, kung ating i-observe, no, talagang amazing kung paano ang Diyos ay inayos ang lahat upang even ng mga hayop at ng mga tao ay yun nga po, parang nagkakaroon ng orchestrated work during the day, at sa gabi, pagsikat ng buwan, ay doon ay nagpapahinga. So makikita natin yan in verses 19 to 23 ng Psalm 104. In the Psalm 104 verse 24, I love this, no? I love this verse. Binasa na nga natin kanina. Ang sabi ron, Lord, you have made many things with your wisdom. You made them all, though it is full of your riches. No? Kaya parang ito yung para sa akin yung main focus ng ating passage for today. At sa verse 25 nga, nakita natin yung vastness of the sea, yung lawak ng dagat, na kung saan yung nga mababasa natin doon yung lahat ng creatures ng Panginoong Diyos na nasa dagat. At kung pagmamasdan nga natin, hindi lang sa dagat kundi maging sa ere. Kaya nga makikita natin dito yung mga iba-ibang nilikha ng Diyos na hayop, no? Different shapes, different sizes and colors. Yung iba ay lumangoy, yung iba ay lumilipad, at yung iba ay may 4 na paa, no? At yun nga, isipin natin, nakakamangha na mismo itong mga hayop na ito sa dagat, sa ere, sa lupa, no? Nilikha ng Diyos ayon sa kanyang karunungan. At iba nga sa atin, kakatuwa. Hindi makalis ng bahay pag walang maiwan sa kanilang mga alagang hayop, special ng aso. Na sabi nga natin, kung dati ang aso ang nagbabantay ng bahay, ngayon ang tao na nagbabantay sa aso. Kaya pwede natin sabihin, talagang nakakamangha. So in verses 26 to 28, no, ang sabi doon, yung mga barko ay naglalayag sa dagat, at ang mga mangingisda ay naghahanap ng makakain. So binibigay ng Diyos ang pangailangan ng mga mangingisda, at yun nga, nire-reward niya ang kanilang mga effort, ang kanilang mga pagod sa takdang panahon sa pamamagitan ng kanilang mga huli. At yung kung may matira man sa kanilang mga huli, maliban para sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, ang iba naman ay patuloy na pinagpapala ng Diyos upang yung mga sobra ay kanilang maipagbili, no? At magamit ang pinagbilhan sa iba pang mga bagay. So napaka amazing. In verses 29 to 31, makikita rin naman natin kung paano ang Diyos ay tinatago kanyang muka sa mga tao. At dahil doon, natatakot siya, sabi doon sa verse na iyon. Kaya nga, pwede natin sabihin tama, kasi nga, bakit ilalayo ng Diyos ang kanyang mukha sa atin?
Siguro sabi nga niya ay may ginawa tayong mga kasalanan, maaring tayo ay nagrebelde sa Kanya at nagkasala. At ang Diyos ay patuloy na, yun nga, may karapatan, may kakayanan na tanggalin yung ating mga hininga, no? At tayo ay mamamatay at tayo babalik sa alabok na kung saan tayo ay Kanyang nilikha. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Spirit para muli lumikha ng mga buhay at muling punan ang lupa. Kaya nga nagagalak, no? Nagagalak ang Diyos sa Kanyang mga kamanghamanghang gawa. Ang Kanyang kalwalatian ay patuloy na nananatili magpakailanpaman. Bakit ko nasabing nga kayang-kayang kunin ng Panginoon na ating hininga at mamatay? Because of our sin, no? Pwede tayong patay sa harap ng ating Panginoon Diyos, pero hindi niya hayaan na tayo patuloy na mamatay at mawalan ng pag-asa. Yung ang Espiritu na kung saan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay siyang ginamit ng Panginoon upang lahat tayo magkaroon muli ng buhay at muling punan ng ating mga buhay ng panibagong buhay na ayon sa Kanyang kalooban at ayon sa Kanyang disenyo. Kaya dito sa verse 29 to 31, nasabi yung nabanggit doon kung papaano ang Diyos ay iniwas niya yung Kanyang pagmumukha sa atin. God turned His face away from us because of our sin, because we rebel against Him. But yun nga, siya rin gumawa ng paraan upang muli mabuhay tayo sa Kanyang harapan. At dahil doon, in verse 32, even ang mga bundok, yan, katulad ng isa sa mga line ng awitin na How Great Thou Art, nayayanig, no? Pag tumitingin ang Diyos at pag Kanyang hinawakan ang mga bundok, ito ay umuusok. Ito ay isang pagpapaalala sa atin ng mga lindol at mga pagputok ng bulkan, no? Hindi lang pala sa tao iniiwas ng Panginoon ang Kanyang galit, even sa mga nature na Kanyang nilikha. But then, in verses 32 to 35, bababasa natin papaano yung psalmist, dineclare niya na patuloy siyang aawit, patuloy siyang magpupuri sa ating Panginoong Diyos hanggang siya ay nabubuhay. And he will meditate on the Lord and enjoy the sweet fellowship with Him. Kaya nga patuloy siyang sumisigaw, he cries out to God, no? Na mga masasamang tao ay patuloy na magkaroon ng pagkakataon na muli marap ang mukha ng Diyos sa kanila. Okay? Magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng tinatawag na redemption. And sabi ng psalmist, he blesses and praises the Lord. Pinagpapala at pinupuri niya ang ating Panginoon, no? Sa Kanyang creation, sa Kanyang pagbibigay ng muli pag-asa, dahil nilingap niya muli ang ating mga buhay sa kabila ng ating mga kasalanan. At yun nga, even ang mga bundok ay nayayanig, ang mundo'y nayayanig, umuusok, pero salamat pa rin, sabi ni psalmist, pinupuri ko pa rin ang Panginoong Diyos dahil sa Kanyang masarap na sweet fellowship with Him, matamis na pakikisama sa Kanya. Kaya isipin natin mga kapatid, na nga bagay na dapat natin isipin. Tanungin natin sa ating mga sarili, sa anong mga paraan ako namamangha sa mga gawa ng Panginoon? O ako ay namamangha sa aking mga achievement, sa aking mga accomplishment? Pwede rin natin tanungin, nagpapasalamat ba ako sa Diyos at pinupuri ko siya dahil sa Kanyang mga kamanghamanghang ginagawa at patuloy na ginagawa, hindi lang sa akin kundi dito sa mundong ito.
sa anong paraan ko may papakita sa Panginoon na pinapahalagan ko ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Ito yung mga tanong na pag-isipan natin. Dahil nga, sa kabila ng lahat, we need to be grateful and thankful sa ating Panginoong Diyos na patuloy na nag-desire ng sweet fellowship sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang dalangin ko na patuloy nating i-enjoy yung intimacy. Sabi nga ng Panginoong Yesus kay John the Beloved sa kanyang vision, sabi sa Revelation 2, sa church sa Ephesus, sabi na yung ating Panginoong Diyos, na-appreciate ko yung mga ginagawa nyo, yung mga kaabalan sa mga ministry, kabalan nyo sa mga ginagawa nyo sa loob ng inyong iglesias dyan sa Ephesus, pero nakalimutan nyo yung unang yung pag-ibig. Nakalimutan. So, wag nawa natin kalimutan ng una natin pag-ibig at patuloy na tayo mamangha. Hindi lang sa kanyang mga creation, kundi mamangha tayo mismo sa ating Panginoong Diyos. Araw-araw. Tingin tayo sa ating paligid. Yes, hindi komportable, pero in His presence there is fullness of joy. No? Kaya, continue to really amaze dito sa mga marvelous things and works of the Lord. So magandang morning po sa inyong lahat, at yan lang po ang gusto kong iwan sa inyo, na sa panahon ngayon, yes, even ako minsan nagsasuffer din ng pain, ng init, ng lahat, pero hindi ko pwedeng alisin sa aking isipan na kumikilos pa rin ang Lord. Hindi laging in my favorable condition, but gusto niya ay balance. No, kaya tayo may dry and wet season sa Pilipinas. May tag-init at may konting taglamig. Pero yun nga, it's not about our season or weather, but it's all about God. It's all about God. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong creation. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga panahon na nagrereklamo dahil sa panahon, nagrereklamo sa pain, nagrereklamo, Panginoon, sa mga nangyayari sa aking paligid na hindi ko na-appreciate yung iyong magandang mga ginagawa at patuloy na ginagawa upang makita namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, marami pong salamat dahil kahit na minsan ay inilalayo mo ang iyong mukha sa amin, dahil ikaw ang banal na Diyos na hindi kayang tumingin sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. But still, O God, ang sabi ng psalmist, patuloy kang pupurihin dahil yung iyong presensya, ang sweet fellowship na meron kami sa iyo ay hindi matutumbasan. That even ang mundong ito nayayanig, ang mga bulkan ay umuusok dahil sa iyong galit, O God. Nagkakaroon ng mga lindol, nagkakaroon ng mga pagputok ng bulkan. Pero O God, marami pong salamat dahil sa kabila ng lahat, balanse ang pag-inog ng mundo. Kaya God, sa araw na ito, patuloy na maging grateful kami. Hindi sa anumang meron kami, sa naramdaman namin, but pagpasalamat kami, meron kaming Diyos na laging tapat sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na nagbibigay sa amin ng blessed hope, O God, na may pag-asa. May pag-asa. Kaya Lord, tinatas namin ang aming bansa sa narapit na eleksyon. Huwag kami mawalan ng pag-asa, Panginoon, sa sistema ng aming gobyerno, ng aming pamahalaan, ng aming politika. Dahil alam namin, ikaw pa rin naman ang Diyos ng Pilipinas. Lord, tinatas namin ang bawat isa, saan pagpili ng mga tao na ilalagak mo sa mga pwesto, Panginoon. Lord, ilagay mo, Panginoon, ang mga anak mo. Tunay nagmamahal sa iyo at sa bawat Pilipino
upang nang sa ganun God, ang aming bansa ay patuloy na makaranas ng iyong habag at awa, ng mapagpapala na mararamdaman ng bawat isa. Lord, tinatas namin ng aming iglesia, about iglesia na itinatag mo, Panginoon, upang nang sa ganun, dito ay magkukuta ang mga anak mo na nangihina, may mga challenge, may mga breakthrough, may mga victory, upang patuloy na makita na ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat. Itinataas ko, Panginoon, bawat pamilya ng iyong iglesia na hindi magamit ng kaaway upang gawin at gamitin ang pamilyang ito na ibagsak ang iyong iglesia. Continue to bind us and unite us, O Lord, with faith that truly founded, O God, saan, Panginoong Jesus. Lord, marami pong salamat. Continue to be with us. Let your presence, O God, be with us always, Panginoon. Huwag mo kaming lalagpasan at patuloy, Panginoon, na makita namin ang mukha mo ay nakatingin sa amin. Marami pong salamat sa iyong habag. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at kahit sa lahat, Lord, marami pong salamat sa iyo. Indeed, O God, we love you and thank you for loving us first. Ang iyong kapayapaan na ang sumaming lahat. Marami pong salamat sa buong araw na ito. Samahan mo kami. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, isang pinagpalang Huwebes, no? Araw ng Huwebes sa ating lahat.